Yun, magandang araw mga boss. Ah, ipapakita ko lang pala ngayon yung kung paano ko ginawa yung fish pan ko sa likod ng bahay namin. Ito po yung pamaraan ko kung paano ko na build up yung ah, fish pan na ito sa simpleng materialis lang, tsaka mga basic na paggawa, no? Kasi nga low budget tayo, kaya ako lang yung gumawa at kumuha lang ako ng isang tao para siya yung tigmasa, tighakot ng hollow blocks at nag-aalalay sa akin. Ako nga pala yung naging engineer dito. Kaya pagpasensyahan nyo na, first time ko lang po na gumawa ng ganito. So nasa isip ko naman po na kung paano ko gagawin yung pond. So ayun, yung paggawa na lang, kaya ako mismo yung gumawa para every time na may mali man, wala naman tayo ipang masisisi na labor, kundi sarili ko yung masisisi ko kung ano yung mga back job na kinalabasan nitong fish pond. Yun, isi-share ko lang po, ako po yung gumagawa at late upload po ito para ipakita lang yung pag-build up ko nito. Yan, ako rin po yung naging masunurin sa fish pond na ito. From the start sa planning, sa pagbili ng mga materyales, ako na rin po yun. Tsaka low budget at konti lang yung nailabas naming pera sa pagbili ng materyales. Tsaka alam naman natin na yung labor yung mahal, diba? Kaya ako na yung gumawa para mabawas-bawasan yung cost na malalabas namin, pera na malalabas namin. May dagdag namin doon sa similya. Ayan po ako yun. Ako rin po yung nag-layout, piling engineer. At ako na rin po hanggang sa pag-flooring yan. Yan mga boss. Ayan. Late upload nga po pala ito. Pinakita ko lang po yung umpisa ng pagiging backyard farmer natin. Ayun. Kasi kagustuhan ko naman ito, tsaka willing po talaga ako na mag-alaga ng isda. Kaya yun, maaga pa lang. Dito na po tayo sa flooring. Yan. Pinapraktisan ko po yan. Tsaka wala pa po ako masyadong knowledge sa pag alam mo na, pag mamasa o pagplansya nung tawag neto, semento. Pero sa awa naman ng Diyos, wala naman pong back job, kasi nakikinig naman po ako at sa mga may alam, kumukuha ako ng advice sa kanila, pero ako na po yung gumagawa. Yan siya mga boss. Yan, smooth lang ang pagpaplansya ng semento. Nilagyan ko na rin po yan ng waterproofing na cement. Tawag na ito Sahara. Lahat po yan, simula sa pag-flooring hanggang sa finishing po natin ng mga dingding niya. Yan nga po pala yung ang sukat po nito is 2x3, maybe 2x3. Yun po ang tansya lang. Tsaka medyo mataas po yan dyan na banda hanggang pababa po siya, papunta doon sa drainage. Sa gilid po yung drainage niya, ayun po kung saan dumadaan kami dyan. Yan po ang drainage niya. So ang isda na maiipon lang doon banda pag mag-harvest ka, pag magpakawala ka ng tubig. Ayan, hindi po siya biofloc technology, pero ang
Ang style niya po is simple pan lang na subukan natin kung kaya ba nating alagaan ang isda. Ayan po yung buuhan niya. At sa part 2 po, ipapakita ko po yung pagpifinishing na po. Hanggang sa paglagay natin ng mga isda. Yun po, at magandang umaga. Salamat po sa panonood at paki-subscribe na lang po ng channel ko. Salamat!